Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo, ay mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di, nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pa, hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang na puok, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiuwang lahat at pakinig sa humiliya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating misa. Sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimbayan online. Sa lahat ng nasa abroad, sa magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa ating banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isa na namang pagpapagaling ng may sakit ang ipinakita sa atin ng Ebanghelyo sa araw na ito. Isang ketongin. Ketongin ang nanikluhod at nagmakaawa kay Jesus. Sabay sabing, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. Kung ibig po ninyo. Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din, nawala ang ketong at gumaling ang tao. Noong panahon ni Jesus, dahil nakakahawa ang ketong, kinakailangan lumayo ang may sakit sa mga tao. Walang lunas. Para hindi siya malapitan, kailangan meron siyang bell na hawak. At habang nagbe-bell, sumisigaw siya na ketongin, ketongin, ketongin. Sinisigaw niya yung kanyang sakit para malaman ng tao na dapat siya ay layuan. Para malaman ng tao na siya ay parating. Sisigaw niya, ketongin. Kaya naman, bukod sa pisikal na hirap na kanyang pinagdadaanan, mabigat din ang kanyang pang-araw-araw na buhay sapagkat kahit pamilya niya, kahit malapit sa kanya, hindi siya pwedeng lapitan. Hindi siya pwedeng alagaan. Hindi man lang siya pwedeng tabihan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, itong may ketong pa ang nagtuturo sa atin ng isang aral. Ano yung aral na yun? Walang napagagaling si Jesus ang hindi lumapit kay Jesus. Walang napagagaling si Jesus ang hindi lumalapit kay Jesus. Ibig sabihin, kung may gusto ka, kailangan mong lumapit kay Jesus. Kung may hinihiling ka, dapat ikaw ang lalapit
kay Jesus. Malinaw po ba yun? Madalas, uso sa atin yung ipadasal. No? Pagdasal mo naman ako, no? Di ba? Oh, hihilig natin sa ganyan, no? Pagdasal mo naman ako. Total, lagi ka na sa simbahan. Pagdasal mo ako. Alam nyo, kami mga pare, napakadami. Araw-araw ang kailangan namin ipagdasal. No? Marami nag-message sa akin, Father, pagdasal mo naman ako, may sakit ako. Father, pagdasal mo ako, magkagalit kami ng asawa ko, may problema kami. Walang problema doon. At pinagdadasal ko yun. Dahil kung hindi, kasalanan yun sa aming mga pare. Pero ang dati kong sinasabi sa kanila, ikaw ba nagdadasal? Ibabalik ko muna yun, no? Ang galing natin magpadasal, pero ikaw ba nagdadasal? Huwag mo lang ipasa. Ikaw din magdasal. Dalawa tayo. Para sa ganon, yung hinihiling mo, dalawa tayong nagdadasal. Huwag mo lang ipasa. Ganyan talaga. No? Ganyan talaga tayo. Mahilig magpasa. Kaya nga, nung kahapon sabi ko, sa misa, ikaw ang magsimba. Para yung dasal mo, idadasal din ng lahat ng tao nasa simbahan. Ganun, kung may gusto ka, ikaw ang lumapit. Ngunit realidad din na may mga pumipigil sa atin para makalapit kay Jesus. Parang yung ketongin, parang yung ketong niya, yun yung sakit na pumipigil sa kanya para mapalapit kay Jesus. Kasi hindi pwede eh. Yung sakit niya, ang pumipigil sa kanya para hindi makalapit. Meron din tayong mga ganyan. Yung mga bagay na pumipigil sa atin para makalapit sa Diyos. Ano yun? Panloloko ng tao. Kaya hindi makalapit ng buo ay dahil nanloloko. Diba? Nahihiya kang magsimba kasi may dinadala ka. Pangungurakot. Hindi tunay na makalapit kay Jesus dahil hindi kayang tigilan ang pagnanakaw. Ano pa? Panunuhol. Diba? Ramdam mo yan eh. Ramdam mo yan na hindi mo mabitaw-bitawan kasi hindi mo kaya. Yan ang iyong kabuhayan. Kaya anong gagawin? Magdodonate na lang ako. Magbibigay na lang ako sa simbahan. Pero kahit yung pagbibigay yun, ramdam mo kapos. Bakit? Meron kang hindi kayang bitawan. Ano pa? Pakikipag-live-in. O, tinan mo, hindi ka tuloy makapagtumunyon. Dahil nabubuhay ka sa kasalanan. Ito yung ilan lamang sa mga sakit natin na pumipigil para makalapit kay Jesus. Mabuti pa yung ketongin sa kwento. Ninais niyang makalapit kay Jesus. Kahit maraming pumipigil sa kanya, kahit bawal, nilakasan niya ang kanyang loob. At inilapit niya ang kanyang ketong. Nilapit niya yung kanyang sakit kay Jesus. Minsan, kailangan mo lang talagang gawin muna ang isang bagay bago mo makita ang biyaya. Kaya ng ketongin, naglakas lang siya ng loob na ilapit ng buo ang kanyang sarili at isuko ang kanyang sakit. Mga kapatid, magkakaroon lang ng tunay na kagalingan kung handa tayong isuko ang mga bagay na nagdudulot sa atin ng sakit. Gagaling ka lang kung ikaw ay handang isuko o magsuko. Kaya yung mga nararamdaman nating sakit, gagaling kung handa kang may isuko. At sa mga pumipigil sa atin para makalapit kay Jesus, mabibigil lang ang lahat kung kaya mo isuko kay Jesus. Magkakaroon lang ng tunay na kagalingan kung handa na tayong isuko ang mga bagay na nagdudulot sa atin ng sakit.